Good day mga kanegosyo. Ang topic ko ngayon tungkol sa platform business model. Isa to sa level 2 business model na sinasabi ko mga kanegosyo. At ang example nito, hardware mga kanegosyo. Tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Kung nagsisimula kang magnegosyo or kung nagninegosyo ka na, malamang makakadagdag to ng knowledge sa iyo mga kanegosyo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong 11 years na experience sa pagninegosyo at pagkalugi. Ano ang platform business model? At bakit in-example ko ang hardware? Mga kanegosyo, kwento ko lang. Way back 2015, nung naitayo ko yung sari-sari store ko malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng Marketing Management sa Technological Institute of the Philippines. Nung nagsisimula ako magnegosyo, hindi ko pa yan alam kung ano yung platform business model. Naniniwala pa nga ako noon na ang sabi, kapag ang sari-sari store lumaki, magiging grocery store mga kanegosyo. Which is mali. Ang business model ng grocery store ay katulad ng hardware, platform business model mga kanegosyo, kung saan tulad ng mga platform na Lazada, Shopee, TikTok Shop, na kung saan buyers and sellers ay nagkikita. Meron naman kombinasyon, platform business model tsaka franchising, 7-Eleven mga kanegosyo. Pwede yun. Pero karamihan, focus lang sa isa mga kanegosyo. Tulad ng hardware. Paano kumikita ang platform business model mga kanegosyo? Sa hardware business mga kanegosyo, platform business model yan na kung saan kokontakin mo lahat ng supplier ng hardware, buhangin, yero, at bibigyan ka ng supplier ng 3 to 4 months bago ka pa makapagbayad. Or sabihin na natin kung baguhan kang negosyante, 1 to 2 months. Pero malaking bagay na yon na bago mo bayaran, may palugit muna silang 2 months or 3 months. Depende sa item na bibilin mga kanegosyo. At dito lalong kikita yung may-ari ng hardware business mga kanegosyo. Bakit? Parang ano yan mga kanegosyo, parang consignment. Na kapag nabayaran na, halimbawa, bumili ako ng bubong sa hardware, nabayaran ko na sa may-ari. Yung may-ari ng hardware mga kanegosyo, bago niya bayaran yon sa supplier niya, aabot muna yung pera niya sa loob ng 2 buwan. Siya may hawak nun. Panalo dito yung may-ari sa cash flow mga kanegosyo. Kasi nasa kanya yung cash eh. So pwede niyang gamitin yung cash sa ibang bagay sa loob ng 2 buwan. Pwedeng gamitin ng may-ari sa mabilis na transaksyon na pwede siyang kumita agad. Pwede niyang gamitin yung pera pambayad ng empleyado niya. Pwede niyang gamitin yung pera sa pambayad ng renta, pambayad ng utilities tulad ng bill sa kuryente, bill sa tubig. Kasi 2 months pa naman yung palugit bago niya bayaran sa supplier eh. Tapos may markup pa. Karamihan ng mga hardware mga kanegosyo, 20 to 30% ang markup sa mga item. Kaya karamihan ng mga Chinese ang negosyo hardware business mga kanegosyo. Kasi panalo dito sa cash yung may-ari ng hardware. Platform business model mga kanegosyo. Pero trabaho pa rin to. Tatrabahuin nyo pa rin. Kasi kukontakin nyo yung mga supplier ng mga bubong, buhangin, kung ano mga items sa loob ng hardware. Kukontakin nyo yun. Na, sir, pwede nyo ba akong bigyan ng 1 to 2 months bago ko kayo bayaran? Postpaid mga kanegosyo. Ganyan ang laro sa platform business model. Platform business model mga kanegosyo. Kaya lalong kumikita yung may-ari ng hardware dito. Yes, mahirap. May mga supplier na ayaw agad magbigay ng ano, lalo na kung baguhan kang negosyante. Pero pag matatagal ka na sa industriya, tulad ng mga business owner na Chinese, kunyari order ng pintura, bigyan mo naman ako ng 4 months bago ako bayaran. O sige, plywood, mga 2x2, bigyan mo naman ako ng 3 months bago ako bayaran.
Kasi ang tagal na nila sa industriya ng hardware business, mga kanegosyo. Kaya binibigyan na talaga sila ng palugit. Kaya panalo talaga dito sa cash yung mga may-ari ng hardware, mga kanegosyo. Kaya kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, focus in one, may hardware na nakapokus lang sa pintura, mga kanegosyo. Hanapin ang community ng mayaman, i-scale up yung negosyo natin tulad ng hardware business, platform business model, at panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content dahil kasama na sa trabaho natin to bilang negosyante. Sa mga nakatapos ng video na to, nagpapasalamat ako, heart mo naman to, subscribe ka na rin sa akin, comment ka lang sa baba kung tagasan ka, gusto ko malaman kung saan umaabot yung video ko. At sa mga negosyanteng dumadanas ng pagkalugi or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.